Hi guys! So for today's video, naisip ko na mag-apartment tour vlog and yung weekend like ng life ko dito sa Japan kapag yasumi ako or day off. Kasi parang ang gandang i-compile na yung mga routine ko dito, how simple yung life dito sa Japan, no hassle and napakatahimik. So kapag ganito na Sabado and Sunday, usually ginagawa ko niyan dahil ang work ko is 1 to 10 PM, nagigising ako niyan ng Sabado na talagang mga 11 or 12. So, ngayon pa lang nag-start yung day ko. Bale, sa umaga, breakfast lang ako, magyo-yoga. Then, yun ang pinaka-routine ko, mag-a-attend ako ng mass. So, ngayon, naisip ko na i-apartment tour yung apartment namin ngayon kasi mami-miss ko 'to. Actually, ito na yung last year na titira kami dito. So, napaka-sentimental ng apartment na 'to sa'kin kasi sobrang ang daming nangyari dito sa apartment na 'to. Nandito na lahat-lahat. Lahat ng masaya, may sad, lahat ng emotions nandito kaya napamahal na talaga ako sa apartment na 'to and sadly, lilipat na kami sa Ikeda next year. So, gusto ko siyang i-vlog for memory and compilation kasi yun naman ang purpose ng vlogging ko. And then mare-reminisce ko siya 'pag lumipas na yung mga taon, 'di ba? So, umpisahan na natin yung tour. Let's go! Welcome to our peaceful neighborhood. Yan, dyan lang yung mga bike namin and then yan yung mga apartment namin. Apartment namin, may mga apartment dito. Tapos, ito yung apartment namin dito sa Godo. So, pagpasok nyo dyan guys, pasok nyo dyan, meron siya dyang gengkang na super cute na pwede kayong mag-stock ng mga shoes. So, andito yung mga shoes namin ng friend ko. So, medyo sobrang dami na nila kasi syempre, guys, 4 years na kami dito sa apartment na to. And this year, 5 years, tas aalis na kami. Tapos dito, pagpasok mo pa lang, meron na ditong toilet. Ito yung little cute toilet ng Japan style. If curious kayo sa mga house like yung mga apartment dito, ayan, bigyan ko na kayo ng tour. And then, yung bayad namin dito is 50% lang yung amin and then sa company 50%. So, pagpasok mo dito, yan yung pinaka-kusina nyo. Yan yung kusina. And then, nandyan na yung refrigerator nyo. Siyempre, maalala ko to sa future na meron kaming toban or assign ng friend ko sa mga linisin dito sa bahay. Kasi mini-maintain talaga namin yung bahay namin, guys. Kasi yung mga kita niyo yung mga sahig ng Japan style, talagang napaka well maintained. So kailangan mini-maintain niyo talaga siya weekly. Hindi pwedeng monthly, hindi pwedeng may mga stain na ano diyan, na magstay. So ito yung living room. Yan yung living room namin. Actually, yung mga nakikita nyo na yan is lahat is may sponsor. Yang TV na yan, sponsor yan ni Kuya Mark at ni Ate Miko, pati yung stand, at nakakatuwa yung sofa namin. Sponsor yan ng mga friend ni Ate B. Dito meron kaming little reminder every day that our Lord, yung mercy niya every day are new. Diba? Every morning nagising is a blessing. Yan. And then, itong nasa side na to, ito yung pinakamalaking room. Ito yung room ng friend ko. Yan. Yan yung cutie room niya. Nandyan na din yung mga malalaking cabinet. So, dyan na lang din ako nakikilagay ng everything. So, yung privacy niya, hindi pwede natin masyadong pasukin. So, ito naman yung room ko. Ito yung room ko. Mas maliit siya compare doon sa room niya. Pero, napaka low maintenance kasi ng ganito. Kasi yung room niya is tatami. So, yung traditional na sahig ng Japanese. So, medyo high maintenance siya. And then, may maliit akong cabinet doon. And then, yan yung mga little skincare area ko.
So, pagpasok nyo naman dito guys, ito yung little shower and laundry area. So, andito na yung pwede kayong andito na yung mga pampaganda area nyo. And then, our washing machine and the shower. Napakaganda guys ng CR dito. Ang talagang magiging problema lang is pag hindi nyo siya na-maintain ng maayos. Kailangan maintenance, kailangan consistent sa paglilinis. So, ito yung little cabinet namin and yan ang aming lutuan. Stainless na lababo namin kasi maganda siya, hindi siya dumihin. And then ang aming microwave, dyan naman yung area ng friend ko. Kung mako-compare ko siya sa ibang apartment, masasabi ko na mas peaceful dito. In terms na, syempre, mamimili ka lang talaga. Kasi dito sa amin, hindi siya ganun ka-convenient. Dahil province siya, and countryside siya ng Japan, medyo mahirap sa travel. So, dapat may kuruma ka. Pero, marami naman kami kasing friend dito and mga churchmates na nasusundo kami. Pero, kung talagang living dito, kailangan may kuruma ka. Kasi yung mga interval ng bus and train, napakatatagal. Tapos, malalayo pa. So, parang hindi ka makakapunta talaga sa mga gusto mong time dun sa area kasi ang hirap ng biyahe. So, yun yung downside. Pero yung tipo magpapahinga ka, galing ka sa maanong trabaho, gusto mo magpahinga ng tahimik, dito yun. Dito siya. So, kasi na-compare ko siya nung nagbakasyon ako sa Kobe kay Sis Richel na napaka-benri, as in 3 minutes walk ng Eki, ng train station, tapos andun lahat sa kanila, lahat-lahat ng bilihan, salon, lahat ng temple, ang dami. Pero, pag namamahinga ka na sa gabi, dun mo makikita yung downside. Kasi maingay, daming stoplight, ang daming ambulance, na parang rinig mo siya sa room mo. So, parang yun naman yung naisip ko kasi ako as alone ako paminsan na talagang ako sa katahimikan. Kasi parang hindi ako makapagpahinga ng maayos and peaceful kung medyo mayroon kasi akong sensitivity sa sounds or sa ilaw pag natutulog ako. So, nandun ako, hindi talaga ako makatulog unless mag-headset ako with worship songs or Bible reading, ganyan. Pero hindi talaga ako nakakatulog. So, na-realize ko na nandun ako. Shucks, napaka-grateful ko kasi alam talaga ni Lord saan ka ilalagay. Kasi dito niya ako nilagay sa Gifu na napaka-peaceful na talagang makakapagpahinga ka. So, usually kapag Sabado, ayun lang yung routine ko. Magigising lang ako ng mga ganun, patanghali na, and then, yan, devotion, mass, and yoga. Yan yung mga non-negotiable ko. And kapag medyo may tinatamad na araw, syempre, hindi ka ako makakapag-exercise, ganyan. So, minsan may napakatagal ako sa social media, maraming mga times na ganun. Pero as much as possible na may iwasan yun, iniiwasan ko na. So, para mag-thank you sa akin yung future self ko pag nanood siya nito. I'm on my favorite pajama pa. Favorite ko to. So, ngayon, gagawin natin after nito, magbibihis lang ako. And then, ititry natin yung laging trending na Family Mart mukbang ng mga TikTokers and mga influencers. Nagtataka ako, bakit trending na trending siya? Andito ako sa Japan, lagi ko siyang kinakain. Pero yung combo na yun, hindi ko pa siya natatry ever. So, naisip ko, sige, try natin. Kasi usually pag Saturday, yan yung kaimono days ko. Yan yung mga pagpunta ko sa supermarket, paglilinis ko ng bahay, pagde-declutter ko ng everything, pagluluto, at pagjujunbi ko ng obento ko. So, samahan niyo ako mag-kaimono at punta tayo sa Family Mart. See you there! So, we're here na at Valor. So, kuha lang tayo dyan. And here, pwede mong makuha. Wow. So pricey. So pricey the grapes. Salads. This one has lettuce. And it's so dami. So mura. Mura na to ah. So,
Hi guys! So, nakabalik na ako dito sa bahay after grocery. And may short story time ako. Bawal palang mag-video dun sa, hindi naman bawal, pero mas okay na mag-video and mag-picture sa loob ng valor. So, in the middle ng filming ko, bawal pala siya. So, nag-stop ako. So, nakapunta na rin ako sa Family Mart. So, ito yung combo na nagvo-viral sa mga YouTuber. This egg sandwich and Chiki. Actually, lagi ko naman na siya kinakain. Pero hindi ko kasi sila pinagsasabay. So, ang trending ngayon is ipapalaman mo yung Chiki sa tamago. So, try natin yan kung masarap. Kasi nagtataka ako, bakit ba trending na trending? So, nag-soup muna ako kasi para mas stable yung sugar natin. Hindi tayo mag-glucose spike. Kasi actually guys, hindi na ako nagwa-white bread. This one. Oh, the chicken. So, papalaman mo siya ng ganyan. Look delicious. I don't get it. Huh? Hindi ko gets. Sobrang hype nito, guys. So, guys, hindi ako masyadong impressed kasi siguro kasi ang tagal ko na siyang kinakain. So, hindi na siya ganun ka sa akin. Ka 100, ka 10 over 10. Pero masarap talaga siya. Siguro kung bago kayo sa Japan or tourist, talagang masarap. Even yung egg sandwich kasi dito is quality. Even the Chiki, napakasarap. So talagang kapag first time kumain ito, feeling ko may impress talaga kasi kahit ako nun, addict talaga ako. Nasa Nagoya pa ako nun, mga first year ko dito. So parang ako lang siguro hindi ako masyadong ma-impress kasi nga, lagi ko naman siyang nakakain. Pero masarap talaga siya. Yun lang. So, manonood lang ako ng movie ngayon. And then, after that, kung ano-ano na yung mga gagawin ko. And pag Sunday, usually, pagkagising ko, magmas lang ako online. Then, mag-attend din ako sa church. Tapos, pag minsan, ang Sunday ko is nag-household kami. Minsan online sa gabi. And minsan naman, face-to-face, 10 a.m. So, yun yung mga usual na ginagawa ko pag Sunday. So, yun lang. So, dito ko na tinatapos yung vlog ko. See you on the next vlog. Bye!